Hello mga kakusina! Ako po ulit si Ate Angel ng Kusina ni Angel, and for today's video, tuturuan ko po ulit kayo ng another dessert recipe na baka hindi mo pa nagagawa sa iyong kusina, kaya't panoorin ang buong video dahil madali lang po ito. Tutunawin lang muna natin yung cornstarch sa water. Kasi ayaw natin na maninikit lang yan sa bottom ng ating pan. Kapag nailagay na po natin yung ating half cup ng cornstarch, pati yung ating 3 cups of water, haluin lang po muna ulit natin ito. And take note na hindi pa po nakabukas yung ating induction cooker. So kapag nailagay na natin yan dyan, at nahalo na natin to ng maigi, maglagay na tayo ng 1 can ng evaporated milk or 365 ml. Haluin lang to. Tapos, maglagay tayo ng 1 lata ng condensed milk. Ito po ay merong 395 grams. After adding ng ating condensed milk, maglagay lang din ng konting vanilla essence. Haluin lang natin ito ng maigi para ma-dissolve din maigi yung ating condensed milk. Para hindi lang siya namumuo or naninikit dun sa bottom ng ating pan. Pag sigurado na tayo na natunaw ng maigi yung ating cornstarch, buksan lang natin itong ating induction cooker. Tapos lulutuin ko lang yan over medium to low heat. Grabe yung press ko sa pwesto ko today. Habang hinahalo ko yan mga kakusina at hinihintay ko po na makuha yung tamang consistency ng ating mixture, please don't forget to like and follow yung ating Facebook page, Kusina ni Angel. Kung meron ka rin Instagram, paki-follow na rin ako doon, Kusina ni Angel. At kung gusto mong matuto pa ng iba pang mga recipes o kaya naman gusto mong mag-share ng mga niluluto mo everyday, pwede kang sumali sa ating Facebook group. Andyan lang po yan sa ating Facebook page. Follow nyo na rin pala ako sa aking TikTok, Ate Mo Angel. And yes mga kakusina, ako nag-wonder kayo kung malakas ba sa kuryente yung ganyan, mga induction cooker. Hindi naman po siya ganun kalakas. And maganda rin meron kayo niyan, lalo na kapag yung biglaan na mawawalan kayo ng gas sa inyong kusina. Hangin. Yan. So dapat po ganyan lang yung consistency na lulutuin ninyo. Ayan. Para mamaya ay i-assemble pa natin to. Para sa pag-assemble ng ating recipe, gagamit po tayo dito ng Laura's Broas Lady Finger Biscuits. So ako ito yung gagawin ko. So una maglagay muna tayo ng cream na niluto natin. Konti lang muna para dito sa ating microwavable tub. Lagyan muna natin to. Para manikit dito yung ating broas. And then, maglagay na nga tayo dyan ng ating Lady Finger Biscuits. Nasa inyo na kung paano kayo mag-arrange. Kasi ito naman, hindi kasi siya pantay-pantay, diba? Iba-iba yung kanyang sizes. So, nasa inyo na kung paano magiging maayos. After adding ng ating Laura's Broas Lady Finger Biscuits, maglagay lang tayo ng niluto nating cream. Yan. So, hindi naman dapat marami. Yung tama lang. Kasi mamaya ay kakapal pa po yung consistency niyan kapag pinalamig natin. Maglalagay po tayo dito ng cashews. Yan. So, ito yung magiging pinaka, flavor. Kakabili ko lang nito nung isang araw, diba? Sobrang dami na agad namin nagamit. Ang sarap niya kasing papakin. And then, maglagay tayo ng chocolate chips. Konti lang. And then, maglagay ulit tayo ng broas. Again, nasa sa inyo kung paano nyo yan i-arrange or i-assemble. Yan. So, after adding ng ating pangalawang layer ng ating broas, maglagay lang po tayo ng mas maraming cream naman this time. Para mas makover lang. After adding ng ating cream mixture, maglagay lang po ulit tayo ng ating cashew nuts. Ganyan. Sa inyo na kung gaano karami, ganyan. And last, maglagay na po tayo dito ng chocolate chips. At ayan na nga mga kakusina, kapag nailagay na po natin yung ating cashew, pati yung ating chocolate chips, hintayin lang natin yung mag-firm, mag-set, bago papakita ko na sa inyo kung ano yung natapos nating easy dessert recipe.
At ayan na nga mga kakusina, kapag lumamig na po yung ating recipe, pwede na po natin tong i-enjoy. Na mga kakusina, tapos na po ang ating easy na crumble cream cake. Kung nagustuhan mo yung ating video, please like and share this video. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel na Kusina ni Angel, please click subscribe button. Click mo na yung notification bell, click all para lagi kang updated sa bawat ina-upload kong mga videos. Yan o. Yan lang mga kakusina. Thanks for watching and enjoy this video. Hello mga kakusina! Ako po ulit si Ate Angel ng Kusina ni Angel, and for today's video, gagawa po tayo ng easy dessert recipe na few ingredients lang yung gagamitin natin. So una, meron tayo dito at least 2 to 3 tablespoon ng butter. Hintayin lang po natin tong mag-melt. So, habang nagme-melt yung ating butter, nagsukat na ako dito ng 1 cup ng condensed milk kasi kailangan muna nating lutuin yung ating condensed milk. Lutuin lang po muna natin yung ating 1 cup of condensed milk over medium to low heat. Siguro around 3 to 5 minutes. Pero ipapakita ko sa inyo kung ano yung tamang consistency bago natin ilagay yung iba pang mga ingredients. Ang presko dito sa pwesto ko. Kapag medyo kumakapal na po yung consistency ng ating condensed milk, hinaan lang po natin pa yung ating kalan. Tapos, maglalagay po tayo dito ng 2 piraso ng egg yolks. Yan. So, continuous po natin tong hahaluin over low heat. After po natin tong mahalo, ilalagay na natin yung ating crushed grahams. Kapag ganyan na po yung consistency, ilagay lang crushed graham, and dapat po naka-off muna yung apoy natin or yung inyong mga electric stove. Tapos, haluin lang po natin ito para mag-combine and ma-absorb ng ating crushed graham yung ating liquid ingredient. So, dahan-dahan lang. And, maglalagay po ako nung gagamitin nating flavor. Pwede na yan, ganyan na lang siya as is na crushed graham lang, tapos halu-haluin nyo lang bago ilagay nyo na siya sa inyong molder. Kaya lang ako, gusto ko nang may flavor siya kasi before, nagawa ko na yung ganyan. So, gagamit po tayo dyan ng cashews. Konti lang, di naman sobrang dami. Yan, around 1/3 cup ng cashew nuts. At maglalagay rin po ako dyan ng chocolate chips. Around 1/3 cup lang yun. Tapos, continuous po natin tong hahaluin. Para ma-absorb lang nila yung bawat isa. Tandaan ninyo na naka-off muna po yung apoy natin dito habang minimix natin to. And kapag medyo napapansin niyo na kulang pa sa crushed graham yung ating mixture, pwede nyo po yung dagdagan. I-adjust nyo na lang po. So this time, binuksan ko na po yung aking kalan sa pinakamahina lamang. So ang goal natin dito ay wala na po naninikit sa ating kawali. Ayan, so nahihirapan na akong haluin siya, meaning luto na yung ating mixture. Isasalin ko lang to sa aking lagayan. Ayan mga kakusina, kapag naluto na yung ating mixture, ito po yung aking lagayan. Pinanghiran ko lang yan ng butter, pwede namang cooking oil, tapos i-transfer natin dito yung niluto natin na mixture. Nasa inyo na kung gaano kalalaki yung paghiwa ninyo dito sa ating ginawang recipe. At ayan na mga kakusina, kapag nahiwa na po natin yan ng ganyan, ilagay lang natin to sa ating chiller. Tapos, pwede na po natin yang i-enjoy. At ayan na nga mga kakusina, nag-set na or nag-firm na itong ating recipe. So, hihiwain lang natin yan. Tapos, pwede na natin yang i-enjoy. At ayan na nga mga kakusina, tapos naman po ang ating easy na graham bars. Kung nagustuhan mo yung ating video, please like and share this video. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel na Kusina ni Angel, please click subscribe button. Click mo na yung notification bell, click all para lagi kang updated sa bawat ina-upload kong mga videos. And syempre, titikman natin yan. So, ganyan yung kanyang consistency. Kung mas pinatagal nyo pa to sa freezer, mas mag-firm pa po yan or magsiset. Sarap.
So yun mga kakusina, mas maganda nalagyan nyo siya ng cashew kasi pag kinagat nyo yung inyong graham bars ay talaga namang matutuwa kayo kasi meron kayong nangangata. Ayan, so yun lang mga kakusina. Thanks for watching and enjoy this video.